Tuturo ko ngayon kung paano tayo gumawa ng construction schedule at saka S-curve. Kailangan po ito pag mayroon po tayong project na sa construction. So, lagyan natin ng date, today. Name of project, depende po yan kung anong project po yung ginagawa nyo. Project start, so dito po mayroon na po akong start at saka end. So nag-start po ako ng July 1, 2024. So yun na rin yung nilagay ko dito. So subject natin is construction schedule and scope. So bali yung project duration po pala ay 6 months. So kailangan din ilagay din natin itong 6 months dito. So ito po yung amount, nasa 599,000. So bali maliit lang na bahay ito para medyo maliit lang din ang gagawin natin na S-curve. Saglit lang siya gagawin. So first is mag-i-insert po tayo ng isa pang space dito. Percentage weight po yung ilalagay natin. So pagkuha ng percentage weight ng amount is kunin mo yung amount and i-divide mo dun sa total amount. This one. Pero ilalak ko siya para i-drag ko na lang after. Yan. So, i-percentage natin. So, 22.26%. So, ito, pwede na itong ma-drag hanggang baba. Yan. Tanggalin natin itong border na malaki. Yan. So, check natin kung tama ba. Kasi kung hindi yan mag 100%, so it means may error dyan. Yan. 100%. So, dito naman, sa S-curve, kailangan natin ng duration. Pero need pa rin talagang kahit na construction schedule lang, lalagyan mo pa rin talaga ng duration yan. So, bali conditional po yung gagamitin natin dito na formula. Equals, blank po yan. Divide 7. Kasi, ito kasi, days yan eh. Week yung gagawin natin. This one. Percentage na siya. Ito yung tayo sa numbers. Ano natin? Dadrag na lang din natin to. So, walang value yan. Next is, yung sinasabi ko na maglagay tayo ng week. So, kung 6 yan, 6. So, 6 times 4 equals 24. So, gagawin natin 24 weeks. Lagyan natin ito ng para madaling ma-identify. Week. Yan.
plus 1 tayo, week 2. So, dadrag na natin to until 24, 23, week 1, week 2, 23, kung isa. Yan. Next naman is yung date dito. Lagyan din natin ito ng date base naman dito para makuha natin tong date na end at saka start. So, bali, ang unahin din natin ilagay dito is July 1. Seven, 2024. And July 1. So, next, mag-add na lang tayo ng 7 kasi per week is 7 days eh. So, until yan dito yan. Yan. December 9. So, nagkaparehas na sila start at saka end. So, ano ito? Lalagyan din natin ito ng month. So, yung mga una pang nakapanood ng video ko, hopefully na mag-subscribe po tayo. Then, paki-press na lang din po yung notification bell para po ma-notify po kayo if ever na gagawa pa ako ng ibang videos. So, bali itong video pala na to is pangalawa ko pa lang na video. So, gagawa ulit ako ng ano ba to? Month. Lalagyan natin ng month yan para madaling malocate. Yan. So, until dito. So, itong S-curve kuhan lang itong S-curve. Medyo mabilis lang siyang gawin. Kailangan lang may knowledge ka sa pagdating sa construction kasi ang pinaka-importante nito is alam mo kung kailan papasok yung ibang schedule natin na trabaho, ibig sabihin, ibang activities. Yan, 6 months. Ikandahin natin ito. Isahin. Wala na natin ulit. Yan. Kulayan pala. Para presentable ang ginagawa natin. Kulay blue na. This one naman. Kulay natin dito. Yellow. Wala pala ito. Blue. Yan. So, nakikita po natin itong start at saka end natin. Since na ito baka nagtaka kayo kung bakit mayroon tayong start at saka end. Ito po yung preliminaries. So, dito po papasok yung mga staff natin, kung ano-ano mga staff. Kaya,
from start to end talaga yan. So, kaya July 1, kung kailan din yung 6 months niya, ah, December, doon rin papasok siya. So, dito naman, next nating procedure is, lagyan natin siya ng Gantt chart para, kasi pag i-manual natin, medyo matrabaho siya, then possible may error. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng Gantt chart based naman dito sa uh, duration natin, kung kailan nag-start at saka end. So, dito tayo sa conditional na formatting. So, new rule. So, gamitin natin tong use formula to determine the which cells to format. So, ito. And piliin natin to. Then, bigger than sa equal dito. Then, ulitin mo ulit para mayroon siyang close. Maliit naman siya kaysa dito sa end. So, tanggalin natin to para masama yung drag kasi nakalock yan eh. So, importante ito baka hindi nyo matanggal. Then next is lagyan ko ng kulay para magkakulay itong portion na to. Kung saan ito nakalocate, siya na mismo ang mag-fill up niyan. Kaya pag ito yung ginagamit nyo, madali na lang yung curve natin. Yan. Nakuha nyo. Yan yung mga location nito. So, nagda-direct na siya. So, first, para bali ito pala, start na to sa curve. So, kaya kailangan natin yung unit weight kanina na percentage weight pala sa amount kasi ginagamit ko yan dito sa pagkuha ng curve. Ganun rin, ilalak din natin ito. Bantayan natin lagi tayong naglalak kung ano yung kailangan na ulit-ulit lang. Yan, 0.9 to 7. So, ang ginagawa ko dyan, drag ko na lang yan until end. Yan. So, since na may highlighted na rin ako, pwede ko na rin siyang i-drag. Yan. So, itong mga ito, ang gagawin ko dyan is, i-delete ko lang. Mas mahirap kasi yung ito, isa-isahin ko dyan. Pwede naman, pero medyo matrabaho lang. Bali, yung tinuturo ko lang is, best way na mapabilis yung trabaho nyo. Then, madaling ma-check din kung may mali. So, itong ginagawa ko dito, na may rechecking pa rin ito mamaya. Kailangan magpanagpo to eh, pag gumawa ka ng curve. Mas madaling mag-delete kaysa doon sa isa-isahin mo siya. Ayan. So, mabilis lang. So, next, ito na yung sinasabi ko.
gagawa na tayo ito ng value. Yan. Ito na lang mag-start. So, highlight na lang natin to para mayroong gap. Yan. Dito, lagay ko projected weekly accomplishment. So, ang pagkuha ng ah, projected weekly accomplishment, so isa-sum up lang natin yan. Yan. Pansinin nyo lagi ha, kasi pag nag-sum up kayo, baka nasama-sama yung iba kagaya ng ginawa ko ngayon. Yan. 0.93%. So, ito naman, pwede natin i-drag. Yan. So, ito na yung nakukuha natin na projected weekly accomplishment. So, pag gumawa kayo ng construction, so ito dapat ang na-accomplish mo every week. Ano? So, pansinin natin, pagdating dito sa middle, lumalaki. So, possible din dyan, pag nasa construction kayo, ang manpower mo dyan, dumadami din. Kaya dyan na part is, kailangan ka nang magdagdag ng tao. So, lagyan din natin to ng cumulative. So, paggawa ng cumulative, madali lang. Dito na lang din natin kinukuha yan sa yan. So, ito, pwede na rin i-drag yan. Kaya madali lang ang paggawa ng kuan. S-curve. Oh, kita nyo, 100%. So, ibig sabihin, check itong gawa natin sa ibabaw. So, yan yung sinasabi kong checking. So, pinaka-importante itong start saka end, dapat alam nyo kung kailan papasok pag gumawa tayo ng construction schedule. So, dito naman, gagawa tayo ng actual. Lalagyan natin ng actual yan. So, itong actual, kuhan ko lang sa inyo. Kung halimbawa, weekly kayong nagbibiling, o di kaya hindi naman nagbibiling ng weekly, monthly. Since na ito kasi weekly yung ginagawa natin, pagpalagay ko lang weekly. So, nagbibill tayo ng weekly. Dito natin i-input. Makikita natin yung difference kasi pag naglagay na tayo dito ng S-curve, may plot na natin yung S-curve dito, makikita natin yung projected at saka yung actual. So, pagpalagay lang natin yung 93. So, kuha na, assumption lang to ha. 5 na lang. Five. Ito actual na lang to kung ano yung, kasi dapat na may record kayo every week. So, ito yung nilalagay nyo dito sa record nyo. So, 4. So, pagpalagay ko na lang, 3 lang natapos natin. 8, 5. So, lalagyan ko to until n ha. Kuan lang, assumption ko lang. Para may pakita ko lang kung
yung plotting natin mamaya sa S-curve. So, ayan, linisan lang natin. 21 and 18. Ilayo-layo natin para maipakita natin na na-delay yung project mo. So, wag naman sana. 26, 30. Para ma-identify lang kaya kung nilayo-layo. 35, 39, 40, 45, 50, 55, 64, 70, 78, 85, 88, 92, 94. Dito sa end, since na-delay ka, kahit na 97. Next naman nito, kunin natin yung variance nitong dalawa. Lagyan din natin yung variance. Pagkuha ng variance, madali lang, minus mo lang itong dalawa. Bakit walang value ito? Dito. Yan. I-drag lang natin ito. Lagay dito sa end natin. So, ito po yung delay mo. So, i-highlight lang natin ito. Bakit ito yung pula? Bakit ito yung i-block natin. Ito yung variance yung pula natin. Yan. So, dito sa end, dito po yung hindi mo natapos. Dapat sana tapos ka na dito sa part na to, December. So, nasa 97% ka pa lang. So, yan yung difference ng projected natin at saka actual. So, pakita rin natin dito yung cash flow naman. Projected weekly cash flow na lang doon. Cash flow. So, pagkuha ng cash flow natin, so, di ba sabi ko kanina is ito yung ginagamit natin sa weekly natin na accomplishment. So, yan din yung data times natin dito. Oops. I-lock natin to pala. Para i-drop na lang. Ganun na, pagka yun, pa rin, yun lang yung gamit natin, pansinin natin, ilalock natin kasi para hindi tayo pa isa-isa. Yan. Kasi may total na pala ako dito nilagay. So, ito kasi example lang nakuan, bali dinilit ko lang kanina. So, magpanag po yan. Yan o. 67, 117, 67, 1167. So, lahat ng amount na nandito, nagsasum up dito. So, ito po yung maibibill mo weekly. Based dito sa percentage mo na ginagawa, then weekly. So, next is, depende natin ng actual. Since na-delay ka, actual.
So, paano yung actual? So, ito rin yung actual. Itong actual accomplishment, ito din yung ita-times mo dito. So, ilagyan lang din natin ito ng lock. Ayan. So, instead na 500, ilan to? 5,000, 500, 5,000. So, 2,000 lang yung na-bill mo. Yun kasi yan. Ibang number nito. 900. Yan. So, may naiwan ka pa na 3%. Matatapos dapat yung project ng December pero may naiwan kang 10% na hindi mo pa na-bill. Yan yung ibig sabihin dyan. Ba't hindi na kaya? Ah, so ito, pagandahin natin, kulay-kulayan natin. Mhm. Yes. Yellow ko na lang. Siguro sa pang gray na lang. Yan. Weekly cash flow. Parehas na yan sa ibabaw. Ano ba yung yellow. Yan. So, open din natin siya ng box din natin siya. Napindot ko. Yan. So, dito naman, dito pala tinapan. I-box din natin ito. Ito lang, hindi na natin hindi natin lagyan yung gitna. Yan. So, doon na tayo sa S-curve. Itong projected cumulative weekly accomplishment at sa actual, ito yung lagyan natin ng ida-drag natin to, highlight natin. Then dito tayo sa insert. So, itong sign na to, yan yung i-open natin din dito tayo. Yan. So, ito, since na hindi naman natin kailangan to kasi meron tayong nakasulat na dito. So, i-delete lang natin ito. Yan. Galin natin ito. Ito, may grid line tayo. Tanggalin din natin itong grid line. Yan. So, ito, i-drag na lang natin to. Itatama mo lang doon sa location. Sa mubra. Middle ko siya ilalagay.
pansinin nyo ha, kung middle kayo dito, dapat doon rin sa dulo, middle din yan. Kung dito kayo sa gilid, dapat gilid ka rin doon sa dulo. So, dapat parehas lang. Yan. Kung dito siya nag-start din sa baba na block na to, dapat yung dulo mo rin, dito lang din dapat siya, hindi na siya lalagpas. Kasi yun yung 100% mo eh. Ayan, yung blue na yan. Yung dito sa middle lang. I-perfect lang natin ng konti. Ayan. So, kita nyo, yan po yung S-curve natin. Ito yung actual. Palitan natin ng kulay. Yung red. Ayan. So, ito yung actual natin na accomplishment. Ano? Yan, nabuo na po yung S-curve natin. Ito yung projected versus the actual. So, pansin natin tumaas siya. Litan. Pero ito, kuwan lang to, assumption lang to. Ginawa ko para lang makita natin yung projected at saka actual. So, yung actual naman, kung ano yung actual nyo na nagagawa sa site, yun yung ilalagay nyo dito. Yan. Pinaka-importante pag gumawa tayo dito itong start at saka end kasi ito yung basis. Lahat ng details dito nakabase yan. So, ito lang yung talagang pag-aralan natin ng so kung kailan siya papasok, yung trabaho, para mailocate din natin sa dito na part. Then next, ito pwede rin tong lalagyan natin ng manpower loading. So siguro medyo mahaba ng video ko. So next time naman gagawa ako ng manpower loading based naman dito sa S-curve. So marami din yung nagtatanong kasi na paano ba gumawa ng manpower loading. Medyo may formula kasi tayo pagdating ng manpower loading, hindi lang basta-basta na itong actual ko dito lumalaki, di ba? Yan o. Kasi maraming trabaho dito na part eh. Nagpang-abot siya oh. Kaya mataas din yung accomplishment mo. Ibig sabihin dyan, kung mataas ang accomplishment mo, possible din dyan, marami yung tao na dineploy. O bakit marami yung taong dineploy? Kasi maraming trabaho na rin ito. Nandito na yung nagpang-abot na yung trabaho dyan. So, yun lang. Sana po ay magustuhan nyo po yung ginawa kong video. So, ulitin ko lang sana po ay mag-subscribe po kayo at saka paki-post na lang din po yung notification bell para po if ever na may video po akong bagong upload, ma-notify po kayo agad. Thank you so much.